Dahil lubog pa rin sa baha, nangangamba ang ilang taga Camarines Sur dahil sa muling mga pag-ulan doon. Sa kabila niyan, hindi napigil ang pagdalaw ng marami sa isang binahang sementeryo. Nakatutok si Ian Cruz. Baha pa sa 6 na barangay sa Bula, Camarines Sur, dulot ng bagyong Christine. Pero muli na namang bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw. Pangamba tuloy ni Risa na nakalubog pa ang bahay sa baha. Takot na po, baka bigla na pong tatas tong tubig. Ayon sa MDRRMO, 2 ang nalunod sa bayan ng Bula sa kasagsagan ng mataas na baha. Isang di nakilalang bangkay pa ang natagpuan sa bayan. Sa ngayon, dumadaing pa rin ang tulong ang marami dahil di alam kung paano babangon sa unos. Nagsusumikap naman daw ang LGU na maghatid ng dumarating na tulong. Pero habang wala pa, nagtiyaga na munang manghuli ng isda sa baha si Joseph. Naglagay po ako ng lambat doon sa gitna ng mga taniman ng palay para may makuha kong pang-ulam namin mamayang gabi. Masakit naman ang kalooban ni Aling Nelda sa tuwing tinitingnan ang kanyang palayan. Malapit na raw kasi ang anihan pero sayang dahil nalubog sa baha. Lugi tuloy at wala nang pangsimula sa pagsasaka. Ang hiling po namin, bigyan po kami ng bini, ng kapital nito para naman makabawi-bawi kami. Laking pasasalamat naman ni Mang Albert sa asong si Umo na siya raw nag-alerto sa kanya sa paglaki ng tubig. Kumakaul siya, parang naghingi man siyang ng tulong. Sa gitna naman ng evacuation center, nakaburo lang isang 31 anyos sa babae. Inatake raw ito sa puso matapos tumaas ang tubig sa evacuation center kung nasaan ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid, 2 araw pa bago siya nadala sa ospital kung saan na rin siya namatay. Yung tubig nga po, hindi na po kayang dumaan ng mga ambulansya. Di rin nakaligtas sa baha ang Bula Public Cemetery. Lagpas taong baha ang tumama dito sa bayan ng Bula at dito nga sa kanilang sementeryo makikita natin yung bakas ng tubig dito sa mga nicho. Pero magkagayon man, putikan man itong lugar na ito at may baha pa rin, sinisika pa rin bumisita ng mga kababayan natin dito bilang pagpapahalaga sa mga mahal nila sa buhay. Kahit po nalahog kami, sila pa din unahin naming linisan. Tapos mag-aano na po. Araw na nila. Sa bayan ng Balatan, hirap pa rin ang mga residente papasok at palabas ng bayan dahil sa malalaking landslide. Pero sa iba, pagkakataong kumita sa pagbaba at pag-akyat ng mga kargamento sa bangin. Kahit pa ang mabibigat na tangke ng LPG, kumita lamang ng 600 to 800 pesos. Kaysa naman po sa tumambay lang, iga-iga dun sa bahay, wala naman nakukuha. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.